Isipin na tinanggihan ng 15 beses para sa iyong pinapangarap na trabaho para sa isang mas magandang buhay. Imagine ang bigat ng laging marinig ang no. Hanggang isang araw may nagbago. Isang bagay sa loob mo, isang bagay na hindi maagaw ng iba. Ganun ang nangyari sa akin. Ngayon, CEO ako ng isang kumpanyang hindi ko naisip na itatag. At ikaw, maaaring ikaw din ang susunod na magbabago ng mga bagay-bagay. Nasaan ka man ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano nagiging posible ang imposible. Kung nakaranas ka na ng mga paghihirap, pakiramdam na naliligaw o iniisip mong walang paraan, manatili ka rito sa piling ko. Ipapakita ko sa iyo na ang lahat ay nagsisimula sa isang pagpipilian. At ang pagpili ay magsisimula na ngayon. Mag-sign up ngayon at sumali sa aming paglalakbay ng pagbabago. I-click ang button, mag-sign up at maging bahagi ng isang komunidad ng mga nanalo. Sama-sama nating abutin ang tila imposible. Huwag palampasin ang natitirang bahagi ng kwento. Nagsisimula pa lang ang tunay na pagbabago. Una, matinding panimula. Ang buhay ng isang tao ay puno ng mga pagsubok, mga laban na tila hindi mo kayang malampasan. Sa kabila ng mga tagumpay at pagkatalo, may mga pagkakataon na dumadating ang mga pagsubok na magpapakilabot sa atin, mga hamon na magpapakumbinsi sa atin na nawawala na ang pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga kwento na nagsasabing kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, may liwanag na nag-aantay sa atin, may pagkakataon na muling makabangon at magsimula. Si Carla, isang simpleng babae mula sa isang maliit na baryo, ay nakaranas ng mga pagsubok na tila naglalayon na puksain ang kanyang pagkatao. Noong bata pa siya, pinangarap niyang maging isang matagumpay na negosyante, ngunit ang buhay ay hindi madali. Maraming sakripisyo, maraming pagkatalo, ngunit ang pinakanakakabigla ay ang pagtanggi ng mga tao sa paligid niya, ang hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga pangarap at ang mga malupit na saloobin mula sa mga nakakasalamuhan niya ay nagbigay daan sa mga tanong na hindi siya kayang sagutin. Isang araw, habang pinagmamasdan ang mga pag-aari na hindi pa niya natamo, napagtanto ni Carla na ang tunay na laban ay hindi nasa labas, kundi sa kanyang sariling puso at isipan. Ang mga pighati at pagkatalo ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao, ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magsimulang muli. Hindi na siya ang babaeng dati nawawala sa sarili. Hindi na siya ang Carla na nahulog sa mga ilusyon ng ibang tao. Nahanap niya ang kanyang lakas sa mga pagkatalo, at mula dito ay muling nagtayo ng mga pangarap na matagal nang nawala. Sa paglipas ng mga taon, nagbago ang buhay ni Carla. Ang mga kwento ng kanyang paghihirap ay nagbigay daan sa kanyang tagumpay. Hindi na siya ang tinitingnan ng iba bilang isang walang pag-asa, kundi isang inspirasyon sa mga taong naglalakbay sa parehong landas ng kahirapan. Ang matinding pagsubok na kanyang hinarap ay nagbukas ng pinto para sa isang mas maliwanag na bukas. Ngunit sa kanyang kwento, may isang bagay na patuloy na umuukit sa kanyang isipan, ang tanong na palaging bumangon mula sa mga lihim ng nakaraan. Paano niya malalampasan ang mga sugat na iniwan ng mga taong nagtaksil sa kanya at sa kanyang mga pangarap? Hindi madali ang pagharap sa mga sugat ng nakaraan, at hindi rin madaling magpatuloy sa kabila ng mga pagkatalo. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi nakabase sa kung gaano mo kadaling nalalampasan ang mga pagsubok. Ang lakas ay nasa kakayahang magpatuloy, magsimula ulit at magtiwala sa sariling kakayahan upang makamit ang mga bagay na tila imposibleng makuha. At sa mga simpleng hakbang na iyon, nagsisimula ang tunay na tagumpay. Pangalawa, ang pangarap na magkaroon ng trabaho.
Ang pangarap na magkaroon ng trabaho ay isang malalim at matinding ninanais ng bawat isa, lalo na ng mga kabataan na nagsisimula pa lamang sa kanilang paglalakbay sa buhay. Sa bawat hakbang ng buhay, nararamdaman natin ang bigat at kahalagahan ng pagkakaroon ng isang trabaho na magbibigay ng kaligayahan at tagumpay. Ngunit, sa kabila ng mga pangarap na ito, ang pag-abot sa isang trabaho ay hindi laging madali, lalo na sa isang lipunang puno ng hamon at pagsubok. Isang mahalagang bahagi ng pag-unlad ng isang tao ay ang pagkakaroon ng layunin. Ang mga kabataan na nagsisimula pa lamang sa kanilang pag-aaral o unang hakbang sa pagiging independyente ay puno ng mga pangarap. Isa na dito ang magkaroon ng magandang trabaho na hindi lamang magbibigay ng sahod kundi magdadala rin ng personal na kagalakan at kasiyahan. Hindi lamang ito isang bagay na nagbibigay ng seguridad sa buhay, kundi isang oportunidad din upang matuto at magsikap pa upang magtagumpay. Ngunit sa kasalukuyang panahon, ang mga kabataan ay nahaharap sa maraming hadlang. Ang kakulangan sa karanasan at mga kinakailangang kasanayan ay madalas na nagiging sagabal sa kanilang paghahanap ng trabaho. Maraming pagkakataon na ang mga magagandang oportunidad ay tila malayo at mahirap maabot. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi nawawala ang pananabik at pagnanais na makatagpo ng isang trabaho na magbibigay saysay sa kanilang buhay. Ang bawat tao ay may kani-kaniyang pananaw sa kung anong klaseng trabaho ang magbibigay saya sa kanila. Para sa ilan, ito ay isang trabaho na may matataas na sahod. Para naman sa iba ay ang magkaroon ng trabaho na nagbibigay ng pagkakataon na makapaglingkod at mag-ambag sa lipunan. Anuman ang uri ng trabaho, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng malasakit sa sarili at sa trabaho na gagampanan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng sahod, kundi sa kasiyahan at pagpapahalaga sa ginagawa. Sa kabila ng mga pagsubok at pagkatalo na maaaring maranasan sa paghahanap ng trabaho, ang bawat hakbang ay may kabuluhan. Minsan, ang mga pagkatalo ay nagiging hakbang patungo sa mas maganda at mas matagumpay na oportunidad. Ang mga kabataan ay hindi dapat mawalan ng pag-asa, bagkus ay magpatuloy sa kanilang pangarap na magkaroon ng trabaho na hindi lamang magbibigay sa kanila ng kita, kundi magpapalago sa kanilang mga kakayahan at magdudulot ng tunay na kaligayahan sa kanilang buhay. Mahalaga ring matutunan na ang paghahanap ng trabaho ay hindi lamang isang solong hakbang. Isang paglalakbay na puno ng aral, pagsubok at tagumpay. Bawat karanasan ay nagiging hakbang tungo sa mas maganda at mas matagumpay na bukas. Kaya naman, ang bawat kabataan na nagnanais magkaroon ng magandang trabaho ay dapat magpatuloy sa pagharap sa mga hamon ng buhay. At sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, makikita nila na ang pangarap na magkaroon ng trabaho ay hindi na isang malabong bagay, kundi isang realisasyon ng kanilang sipag, tiyaga at pangarap. Ikatlo, ang sakit ng palaging pagtanggi. Ang sakit ng palaging pagtanggi ay isang uri ng sakit na hindi agad nakikita ng karamihan. Hindi ito kagaya ng pisikal na sugat na may marka o sugat na maaari mong gamutin ng gamot. Ang sakit na dulot ng palaging pagtanggi ay hindi nakikita, ngunit ramdam na ramdam ito sa bawat aspeto ng buhay ng isang tao. Habang lumilipas ang panahon, ang nararamdamang kabiguan ay hindi basta-basta nawawala, kundi sa halip, dahan-dahan itong nagiging isang bahagi ng ating pagkatao, isang sugat na hindi madaling gumaling. Bawat pagtanggi ay isang maliit na piraso ng ating tiwala na nawawala. Minsan, nagsisimula ito sa mga maliliit na bagay, mga simpleng hindi pagpapansin o hindi pagpapahalaga sa ating mga ideya, opinyon o nararamdaman.
Ang mga maliliit na pagtanggi ay nagiging parte ng ating pang-araw-araw na buhay. At habang dumarami ang mga ito, nararamdaman natin ang unti-unting pagkawala ng ating halaga. Nangyayari ito sa mga relasyon, sa trabaho, sa mga personal na ambisyon at sa ating pakikisalamuha sa iba. Ang paulit-ulit na pagtanggi ay nagdudulot ng pakiramdam na tayo ay hindi sapat, na hindi tayo karapat-dapat, at na ang ating mga pagsusumikap ay hindi pinahahalagahan. Isang malaking epekto ng palaging pagtanggi ay ang pagkawala ng self-worth. Sa tuwing ang isang tao ay tinatanggihan, nararamdaman niyang siya ay hindi mahalaga, hindi karapat-dapat ng atensyon o pagmamahal. Ang paulit-ulit na pagtanggi ay nagsisilbing isang pahayag na tila ba sinasabi nito na hindi ka magaling, hindi ka enough, at kahit anong gawin mo, hindi mo na kailanman makakamtan ang mga bagay na iyong inaasam. Ang mga ganitong karanasan ay nagsisimulang magtanim ng takot sa puso ng tao. Takot na mabigo muli, takot na patuloy na tanggihan, at takot na mawalan ng pagkakataon na mapansin at mahalin ng iba. Habang ang sakit ng pagtanggi ay tumatagal, ito ay nagiging isang pasakit na mahirap alisin. Hindi lamang ito pisikal na sakit kundi mental at emosyonal na sugat na lumalalim sa bawat araw. Ang mga taong nakakaranas ng ganitong uri ng sakit ay nagsisimulang magtanong sa kanilang sarili kung may silbi pa ba sila, kung may halaga pa ba ang kanilang mga pangarap at layunin sa buhay. Puno ng mga tanong at walang kasiguraduhan, ang kanilang mga isip at puso ay naguguluhan at naghahanap ng sagot sa kung bakit patuloy silang tinatanggihan. Ang palaging pagtanggi ay hindi lamang nakakaapekto sa isang tao sa isang aspeto ng kanyang buhay, kundi sa kabuuan ng kanyang pagkatao. Ang bawat pagkatalo, bawat hindi pagkakapansin, at bawat pagsubok na tila hindi magtatagumpay ay nagsisilbing isang pahirap sa ating loob. Habang tayo ay patuloy na nakakaranas ng ganitong mga pagsubok, nagiging mahirap ang magtiwala muli, maglakbay muli at magsimula muli. Subalit, sa kabila ng lahat ng sakit, may mga pagkakataon na ang pagtanggi ay nagiging pagkakataon para magbago. Sa bawat pagtanggi, natututo tayo. Sa bawat kabiguan, natututo tayo ng mga leksyon na hindi natin matututunan sa tagumpay. Ang mga pagsubok na dulot ng pagtanggi ay nagiging daan para makilala natin ang ating sarili, ang ating lakas at ang ating kahalagahan. Habang ang sakit ay nararamdaman, ito rin ay nagsisilbing gabay na nagdadala sa atin sa mas mataas na antas ng pagkaunawa sa ating sarili. Kaya't sa kabila ng lahat ng sakit at hirap na dulot ng palaging pagtanggi, hindi natin dapat kalimutan na ang ating halaga ay hindi nasusukat sa kung ilang beses tayong tinanggihan o nabigo. Ang ating tunay na halaga ay nasa ating kakayahang magpatuloy, magpatawad sa ating sarili at magsimula muli. Sa bawat pagsubok, natututo tayo. At sa bawat kabiguan, natututo tayong magtayo muli ng mas matibay na pundasyon para sa ating mga pangarap at layunin. Kwarto, ang sandaling nagbago ang lahat. Isang mainit na hapon sa isang tahimik na bayan sa probinsya ng Batangas, si Clara ay tumatambay sa kanilang maliit na tindahan habang nagmamasid sa mga tao sa kalsada. Hindi siya sanay sa mabilis na agos ng buhay, ngunit sa mga sandaling ito, nararamdaman niyang tila natututo siyang tanggapin ang mga pagbabago. Siya ang uri ng tao na hindi mabilis magbago ng desisyon, ngunit may mga pagkakataon na kahit ang mga pinakamahabang desisyon ay tila tumutok sa isang sandali ng pagbabalik loob. Ang sandaling iyon ay dumating nang hindi niya inaasahan, sa isang pagkakataong hindi niya kayang baliwalain. Si Juan, ang kanyang asawa, ay isang masipag na tao. Matagal na silang magkasama
at nagtaguyod ng kanilang pamilya sa kabila ng mga pagsubok. Ngunit may isang bagay na hindi nila napapansin, ang mga distansya na dahan-dahang lumalago sa pagitan nila. Si Clara ay nagsimulang mapansin na hindi na tulad ng dati ang kanilang mga usapan. Tila si Juan ay laging abala, palaging may dahilan para hindi makauwi ng maaga, at tuwing magkasama sila, tila may mga hindi pagkakaunawaan na sumasalubong sa kanilang bawat araw. Ang mga simpleng bagay na dating nagbigay saya sa kanilang relasyon ay naging mga pag-aalala na lang. Minsan, si Clara ay maghihintay sa kanyang asawa sa kanilang sala. Ang mga kamay niya ay nagtataglay ng malalim na pag-aalala. Nag-aalala siya kung anong nangyari sa kanilang relasyon at kung paano nila mababawi ang mga sandali ng kasiyahan. Ngunit hindi niya alam kung paano niya sisimulan ang pag-usap tungkol dito. Hindi niya alam kung paano niya malalampasan ang pakiramdam na parang nagiging estranghero na siya sa sariling bahay. Dumating ang isang gabi na wala si Juan at si Clara ay nagdesisyon na sundan siya. Alam niyang hindi siya dapat maghinala, ngunit ang mga nararamdaman niyang pagbabago ay hindi na kayang ipaliwanag. Tinutok niya ang kanyang sarili sa pagninilay at pagmumuni-muni. Umaasang makikita niya ang sagot sa lahat ng tanong na bumabagabag sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya maghihintay na lamang. Gamit ang isang diskarte na hindi pa niya nagamit, naglakad siya patungo sa isang pok na hindi karaniwan para sa kanya. Habang papalapit siya sa kanto, napansin niyang may isang pamilyar na sasakyan na nakapark sa tabi. Agad na umakyat ang takot sa kanyang dibdib. Hindi siya handa, ngunit may isang puwersa na nag-udyok sa kanya na dumaan at alamin ng lahat. Habang nilalapitan niya ang lugar, narinig niyang may mga tinig sa loob ng isang maliit na tindahan na may ilaw. Nagtago siya sa likod ng isang poste ng kuryente, nagsusumamo sa kanyang sariling lakas ng loob. Ang narinig na usapan mula sa loob ng tindahan ay ang nagsimula ng lahat ng pagbabago. Ang mga tinig na nag-uusap ay hindi kayang ipaliwanag ng kanyang isipan. Siya ay naroroon sa tapat ng tindahan at narinig niyang nag-uusap si Juan at ang isang babae. Hindi siya sigurado kung anong nangyari sa mga sumunod na sandali. Ang nararamdamang ang pagkabigla ay mabilis na nagpalit ng hinagpis sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang mga salitang binitiwan ni Juan ay tila nagpatibay ng lahat ng mga hinala na itinago niya sa loob ng mahabang panahon. Si Juan ay mayroong relasyon sa iba at sa kanyang mga mata ang lahat ng kanilang mga pangarap, ang mga alaala ng masayang pamilya ay naglaho sa isang kisap mata. Ang mga simpleng tanong na paulit-ulit niyang iniiwasan ay biglang naging sagot at ang lahat ng pagdududa ay naging isang matinding katotohanan. Ang lahat ng nararamdaman ni Clara ay naghalo-halong sakit, galit at kalungkutan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa oras na iyon. Hindi siya sigurado kung paano haharapin ang mga darating na araw. Ang kaniyang asawa na siya sanang katuwang sa buhay ay nagkaroon ng ibang plano, ibang pangarap na hindi niya alam. Ang mga sandali ng kasiyahan ay tila naglaho sa hangin at naiwan siya ng isang tanong. Paano siya makaka-move on mula sa sugat na ito? Ang sandaling iyon, ang sandali ng pagkakatuklas sa hindi inaasahang paraan, ay ang sandali na nagbago ng lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at kalungkutan, natutunan ni Clara na ang pagkatalo ay hindi ang katapusan. Sa mga susunod na linggo, nagsimula siyang maghilom, matutong magsalita at magsimula muli. Ang mga desisyon na hindi niya magagawa noon ay nagiging mga hakbang na patungo sa bagong simula. Sa kabila ng lahat ng iniwasan at takot, natutunan ni Clara na ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagtanggap. Sa huli, alam niyang ang tanging paraan upang magpatuloy ay ang pagpapatawad sa sarili at ang muling pagtuklas ng halaga sa kabila ng lahat ng pagkatalo.
At habang ang lahat ay nagbago, natutunan niyang ang mga sandali ng pagsubok ay maaaring maging pagkakataon para sa mas malalim na pag-unawa at mas matatag na simula. 5, mga unang hakbang. Mabagal pero totoo. Minsan sa buhay tila napakalayo ng mga pangarap mula sa ating mga kamay. Habang tinitingnan natin ang mga tagumpay ng iba, madalas ay naiisip natin na ang ating mga hakbang ay mabagal, halos walang saysay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang mahalagang bagay na hindi natin dapat kalimutan. Ang mga unang hakbang, bagamat mabagal, ay siyang pundasyon ng ating tagumpay. Ang bawat hakbang na ginawa mo, kahit na mabigat at mahirap, ay isang hakbang patungo sa mas maganda at mas matagumpay na bukas. Hindi madaling magsimula. Alam natin ito. Sa mga unang hakbang, napakaraming tanong ang pumapasok sa ating isipan. Makakaya ko ba ito? Kailan kaya ako magtatagumpay? Ngunit ang susi sa pag-abot ng mga pangarap ay hindi nakasalalay sa bilis ng ating mga paggalaw, kundi sa pagiging tapat sa ating mga layunin. Ang bawat hakbang na unti-unti mong ginagawa ay nagbibigay ng lakas at pag-asa na unti-unti darating din ang tagumpay. Hindi ito mangyayari ng magdamag, ngunit sa bawat hakbang na ginawa mo, palapit ka ng palapit sa iyong mga pangarap. Sa bawat hakbang na initake mo, matututo ka ng mga mahahalagang aral. Ang mga pagkatalo ay hindi mga hadlang, kundi mga oportunidad upang magbago at mag-improve. Ang mga mabagal na hakbang ay nagbibigay sa atin ng oras upang mas matutunan ang ating sarili, upang mas maging handa sa mas malaking responsibilidad at hamon sa hinaharap. Kaya naman huwag mong madaliin ang proseso. Magtiwala ka na ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon, kahit mabagal, ay mahalaga. Dito ka magsisimula at sa tamang panahon makikita mo ang mga bunga ng iyong mga sakripisyo at pagsusumikap. Ang pinakamahalagang hakbang na maaari mong gawin ay ang pagpili na magpatuloy. Ang patuloy na pagpursige ay maghahatid sa iyo sa tagumpay, kahit na minsan ang landas ay tila mahirap at puno ng pagsubok. Huwag matakot na magsimula ng mabagal. Ang tunay na tagumpay ay hindi nangyayari sa mga mabilis na tagpo, kundi sa matiyagang pagtahak sa landas, ang hakbang-hakbang patungo sa iyong pangarap. 6, lumago ang maliit na simula. Sa bawat kwento ng tagumpay, nagsisimula ito sa mga hakbang na tila hindi nakikita. Ang mga maliliit na pagsisikap, ang mga pagkakataong puno ng pangarap ngunit puno rin ng takot, ay ang mga unang hakbang sa daan patungo sa tagumpay. Madalas, ang ating mga pangarap ay nagsisimula sa isang tila simpleng ideya, isang maliit na hakbang, ngunit ito ay may kapangyarihan na magbukas ng mga pintuan ng pagkakataon. Noong una, hindi ko alam kung anong direksyon ako patungo. Nasa isang mundong puno ng mga pagdududa, ang unang hakbang ko ay puno ng takot. Walang katiyakan. Tanging ang paniniwala ko na kaya ko ay naging sandigan ko. At doon, sa gitna ng lahat ng duda, nagsimula akong magtiwala sa sarili ko. Hindi ko minadali ang lahat. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit ang bawat hakbang ay may kahulugan. Ang unang simula ay laging mahirap. Nandiyan ang mga hindi nakikitang pagsubok na naglalantad ng ating mga kahinaan. Ngunit sa bawat pagkatalo, sa bawat kabiguan, ay natututo tayong magpatuloy. Ipinapakita ng buhay na ang bawat pagkatalo ay may kasunod na tagumpay, na kahit ang mga maliliit na pagkatalo ay may malaking bahagi sa ating paglago. Ang mga maliliit na hakbang na iyon ay nagiging pundasyon ng malalaking pangarap. Ang bawat desisyon, gaano man kaliit, ay may epekto sa ating hinaharap. Hindi mo kailangang makuha agad ang lahat. Hindi mo kailangang magmadali. Ang mahalaga ay patuloy na lumalago sa kabila ng mga pagsubok. Habang lumalaki ka sa iyong simula, natututo ka ring magpatawad sa iyong mga pagkakamali.
magtiwala sa iyong sarili at magsikap. Dahan-dahan, makikita mo na ang mga bagay na dati ay mahirap ay nagiging magaan at sa mga maliliit na hakbang, ang mga pangarap mo ay nagiging mas malapit at mas posible. Kaya't huwag mong maliitin ang mga maliliit na hakbang. Ang bawat maliit na simula ay may malaking potensyal na magbunga ng magagandang bagay. Hindi mo alam, baka sa mga simpleng hakbang na iyon ay matutuklasan mo ang iyong lakas at kakayahan na hindi mo pa nakikita. Ang mga maliliit na simula ay nagiging mga kwento ng tagumpay sa hinaharap, kwento ng mga tao na hindi sumuko at patuloy na lumago. Ikapito, mula sa tinanggihan, ako na ngayon ang CEO. Nasa isang kanto ng buhay, naramdaman ko ang pinakamabigat na pighati na maaari mong maranasan, ang pagtanggi. Noong mga panahong iyon, hindi ko akalain na ang simpleng pangarap ko ay magiging dahilan ng mga hinagpis na humubog sa aking pagkatao. Ang aking mga pangarap ay laging puno ng inspirasyon, ngunit sa isang iglap, ang mundo ay nagbago. Sa mga unang araw ng pagtanggi, ang pakiramdam ng pagkatalo ay tila hindi ko na kayang itaguyod. Para akong nawalan ng direksyon, ang mga plano ko ay nagiging usok, unti-unting nawawala. Nagtanong ako sa sarili ko, bakit ako? Bakit ako ang tinanggihan? At bakit ang mga pangarap ko ay hindi na natupad? Ang puso ko ay puno ng mga tanong, ngunit sa bawat saglit na ako ay nabigo, isang bagay ang nagsimulang magbukas sa aking isipan. Ang katotohanan na hindi lahat ng pagtanggi ay katapusan ng isang kwento. Minsan ito ang simula. Ang mga unang hakbang ko patungo sa pagbangon ay mahirap at puno ng sakit. Ngunit sa bawat pagkatalo, natutunan ko ang mahalagang leksyon. Ang tunay na tagumpay ay hindi matutunan sa isang madaling landas. Ang bawat pagkatalo ay may daladalang aral na maaring magtulak sa iyo sa mas mataas na antas ng tagumpay. Nais ko sanang magtakda ng limitasyon sa aking sarili, ngunit natutunan kong ang mga limitasyon na iyon ay nagmumula sa takot. Takot na mawalan, takot na magkamali. At sa mga sandaling iyon ng takot, natutunan ko na ang mga tagumpay na pinaghirapan ko ay nakatago sa likod ng mga pagsubok na kailangan ko lang tanggapin. Habang tumatagal, natutunan ko na ang tunay na lakas ay nagmumula hindi sa mga tagumpay na natamo, kundi sa mga pagkatalo na nagbigay daan upang magbago. Sa bawat araw, ako ay lumalapit sa aking pangarap, hindi sa takot na madapa, kundi sa tapang na bumangon. Naging matiyaga ako sa bawat hakbang, at sa bawat hakbang, unti-unti kong nakamtan ang mga bagay na dati-rati ay tila malalayong pangarap lang. Ngunit sa bawat tagumpay na aking tinamo, natutunan kong hindi lahat ng tao ay magiging masaya para sa iyong tagumpay. Marami ang magtataas ng kilay, magdududa at magtatanong kung karapat-dapat ba ako sa mga bagay na natamo ko. Ngunit sa mga sandaling iyon, natutunan kong ang opinyon ng ibang tao ay hindi magtatagal. Ang tanging bagay na mahalaga ay ang aking pananaw sa sarili ko at kung paano ko pinapahalagahan ang aking mga pangarap. Ngayon, hindi na ako ang tao na tinanggihan. Hindi na ako ang tao na nawalan ng pag-asa at hindi na ako ang tao na magpapadala sa mga pagsubok. Ako na ngayon ang CEO ng aking sariling buhay. Hindi ito isang title na ibinigay sa akin ng iba, kundi isang titulong aking pinaghirapan. Ang pagiging CEO ng aking buhay ay hindi lamang nangangahulugang tagumpay sa negosyo o material na bagay. Ito ay nangangahulugang pagiging tagapamahala ng aking sariling kapalaran, ang kakayahang magpasya, magtakda ng mga layunin at magpatuloy kahit sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang naging daan ko patungo sa tagumpay ay hindi madali.
ngunit ito ay punong-puno ng mga aral na magbibigay ng lakas sa mga susunod na henerasyon. Ang mga pagkakataong tinanggihan ako ay naging daan sa aking napagkatuto at sa bawat hakbang, nakatulong ang mga pagkatalo na maging mas matatag at mas determinado. Kaya ngayon, sa kabila ng lahat ng mga pagtanggi at pagsubok, ako na ngayon ang CEO ng aking buhay at ito ay hindi lamang isang pamagat, kundi isang kwento ng tagumpay na nagsimula sa pagtanggi. Dumating na ang oras upang baguhin ang iyong buhay. Kung nakaranas ka na ng mga paghihirap at handa ka nang gawin ang susunod na hakbang, mag-sign up ngayon at maging bahagi ng isang komunidad ng pagtagumpayan at tagumpay. Huwag iwanan para bukas kung ano ang maaaring magbago ngayon. Sa mga komento ibahagi, ano ang pinakamalaking balakid na iyong kinakaharap at paano ka naghahanda para malampasan ito. Mag-usap tayo at suportahan ang isa't isa sa paglalakbay na ito.